Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Yan, no? Tayo po tayong lahat at sa ating po pagsisimula, buksan po natin sa 1 Timothy chapter 2. 1 Timothy chapter 2. Bro, pahanap nga nung pambura natin dito. Yung pambura. First Timothy chapter 2 verses 1 to 7. 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 7. I hope clear po tayo dyan. Naririnig po tayo ng lahat. No? Basahin po natin sabay-sabay. Ready, read. I exhort therefore that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself a ransom for all, to be testified in due time. Whereunto I am ordained a preacher and an apostle. I speak the truth in Christ and lie not, a teacher of the Gentiles in faith and verity. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat sa pagkakataon po na ito, na kami po ay nagkatipon, na kami po ay nasa lugar po na ito upang sambahin ka, upang mas makilala ka pa, upang makilala at makasama muli ang mga kapatiran. And Lord, makinig ng iyong banal na salita. O Diyos, Ikaw po, Panginoon, ang tumulong sa amin, maging sa akin po, sa pagpipreach. Give me utterance as I preach your word. Na kung ano man ang may papangaral ngayong umaga, ay maipangaral in the spirit of meekness, humility, and love, that these things are in the Word of God, and this must be accepted by faith as well. Salamat po sa kabutihan niyo po sa amin, gabayan niyo po kami, bigyan niyo nga po kami ng karunungan ngayong umaga upang maunawaan, maintindihan, at higit sa lahat, Panginoon, matanggap po namin ang mga katotohanan niyo po sa inyong banal salita. Salamat po muli sa mga kapatiran nagpunta po dito ngayong umaga. Ikaw ang maitaas at maluwalhati sa ngalan ng tanging Panginoong Yesus. Amen and amen. Tayo po ay makakaupo. Ngayon, sa ating pong pag-aaral ngayong umaga, akin pong inihiling ang atin pong atensyon at kung meron tayong gagawin sa labas, itabi muna natin. No? Mamaya na lang natin gawin pagkatapos po ng gawain po na ito. Amen. So, I pray na tayo pong lahat na nandirito ay nandirito para sa iisang layunin, mga kapatid. No? Para tayo pong lahat ay lumago sa kaalaman ng ating Panginoong Hesus. At dito po sa talatang ating ibinasa, babalikan lamang po natin 1 Timothy chapter number 2. Gagamitin ko po yung passage po na ito para ipaunawa sa atin, mga kapatid, kung itong truth and doctrine po na ito. Sabi niya, I exhort therefore that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. So gusto ni Apostle Paul, of course, this is from God. Galing po ito sa Diyos mismo na ipanalangin daw po natin lahat ng tao. Especially, pinangalanan pa or in-specify pa sa verse number 2, yung mga hari. Ngayon, tayo ay may mga presidente, tayo ay may mga mayor, tayo ay may mga gobernador. And for all that are what? In authority.
sa lahat ng nasa otoridad, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Bakit daw po natin dapat ipanalangin lahat po ng tao? Sapagkat ito ay mabuti at katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. At ano daw po ang kanyang will in verse number 4? Who will have all men to be saved. Tama? Nakasulat sa Bible. Ang kalooban ng Diyos ay ang lahat ng tao po ay maligtas. At dumating sa kaalaman ng katotohanan. Sapagkat sabi niya, merong iisang Diyos at iisang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ang taong si Jesucristo o si Kristo Jesus. Who gave Himself na ibinigay ang kanyang sarili a ransom for all. Okay? A ransom for how many? All. To be testified in due time. So yung doktrina na yon o yung katotohanan na yon na ransom for all, hindi siya for all time, kundi for in due time. Magkaiba yon. Hindi tinuturo yung doktrina na yon sa lahat ng panahon, kundi sa panahon na itinakda. In due time. Diba tayo sa bahay, may mga bills tayo? At meron kayong due date. No? Sigurado ako, karamihan sa atin dito, hindi nagbabayad bago ang due date. Nagbabayad, baka lumagpas ng due date. Tama? So, ibig sabihin, hindi ka pa naman sinisingil bago dumating yung due date. Pero sa due date, bayaran mo. Yun ang point ng due date, mga kapatid. Sabi ng verse number 6, ibinigay niya si Kristo bilang ransom para sa lahat, hindi of all time. To be testified of all time, kundi to be testified in due time. So there is the specificity of the, yung doctrine ng kalooban ng Diyos, masave ang lahat. Sa verse number 4, who will have all men to be what? Saved, and to come unto the knowledge of the truth. So sabi niya, verse number 6, who gave Himself a ransom for all, to be testified in due time. Kaya sabi ni Pablo, whereunto I am ordained a preacher and an apostle. I speak the truth in Christ and lie not, a teacher of the Gentiles in faith and in what? Verity. So mga kapatid, this morning, titignan natin yung doctrine na ito, specifically found in verse number 4. Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Okay. So the title of this message, please bear with me mga kapatid, and we'll make sure that we will study the Word of God. No? Pag-aaralan natin salita ng Diyos. So whatever, kung anong ma-preach ngayong umaga, itanong mo sa Biblia. No? Hindi kay Soriano. No? Itanong mo sa Biblia. So our topic for today is Paul's problem with predestination. Anong connect nun sa verse? Maintindihan natin mamaya. Predestination. Okay? So this morning, we will deal with this doctrine. Ano po? At ipapaunawa ko po ito sa lahat. And we'll make sure na i-represent natin yung doctrine na ito ng tama. And let's see from the scripture if this is correct. Kung titignan natin sa salita ng Diyos kung tama po yung doktrina na ito or hindi. Okay po? Ang sasanggunian natin ay walang iba kundi po ang salita ng Diyos. Okay, let's start. So I will start with quotations from people who are known na hawak nila yung doktrina pong ito or the doctrine of predestination. Basically, predestination, mga kapatid, ay yung pagpili ng Diyos sa tao na bago pa man siya ipanganak or bago pa man likhain even ng Diyos ang lahat ng mga bagay, may pinili na siya para maligtas. So that's basically that doctrine. Pero babasahin ko po muna yung mga quotation po natin dito, mga kapatid. Just bear with me today. So, first quote ay galing kay John Calvin. So, galing kay John Calvin mismo yung quote na ito. Sabi niya, by predestination, we mean the eternal decree of God, by which He determined with Himself
whatever He wished to happen with regard to every man. So sabi niya, ang predestination daw, ang ibig sabihin daw nun ay eternal decree of God. Ibig sabihin, ito yung ginusto ng Diyos, dinetermina ng Diyos sa kanyang sarili kung anong gusto niya mangyari sa bawat tao. All are not created on equal terms, sabi niya. Hindi daw lahat nilikha na pantay-pantay, sa pantay na termino or terms. But some are preordained to eternal life, others to eternal damnation. So yung iba, sa walang hanggang buhay at ang iba ay sa walang hanggang kapahamakan. And accordingly, as each has been created for one or other of those ends, we say that he has been predestined to life or death. So yun yung sabi ni John Calvin. Okay, next. Next quotation is from R.C. Sproul. So this is another proponent of this teaching. So sabi niya, our study focuses on predestination in the narrow sense, restricting it to the ultimate question of predestined salvation or damnation, what we call election and reprobation. So yun yung sabi po ni R.C. Sproul. Don't worry, kung di nyo naiintindihan kung ano sinasabi nyo, illustrate natin mamaya. Next, sabi ni Herman Hoeksema, okay, sabi niya, by predestination was meant God's decree concerning the eternal destiny of His rational moral creatures. And this counsel of predestination was distinguished again according to the different objects of as election and reprobation. Panghuli, pang-apat, si Lorraine Bother. Okay? Ang sabi niya, the doctrine of absolute predestination of course logically holds that some, sabi niya, logically, ibig sabihin, kapag ang tinuturo na predestination, logically, some are foreordained to death. Okay? As truly as others are foreordained to life. The very terms elect and election imply the terms non-elect and reprobation. When some are chosen out, others are left not chosen. The high privileges and glorious destiny of the former are not shared with the latter. This too is of God. We believe that from all eternity, God has intended to leave some of Adam's posterity in their sins and that the decisive factor in the life of each is to be found only in God's will. So yan yung kanyang sinasabi. Ganito po yan, mga kapatid, ha? Okay. So may timeline din yan. So ito, before the foundation of the world. Okay. Before the foundation of the world, proponents of predestination, ibig sabihin, yung mga nagtuturo ng predestination, mga kapatid, ay naniniwala na merong decree na ang Diyos dito. Decree of God. Dito, bago pa man likhain ang sanlibutan. Alam niyo po kung ano ang decree? 'Di ba, ang presidente may presidential decree. So yun yung, parang batas yun eh. No? Na, yun yung susundin na. Once na pinroclaim niya yun na yung susundin. Halimbawa, pinroklama na every November 3, araw ng mga buhay. Kasi 1, di ba, patay, gano'n. So, sa, November 3, halimbawa, pinroclaim araw ng mga buhay na yon. So, that's a decree, mga kapatid. So, basically, yung nagtuturo ng predestination, sinasabi na may decree ang Diyos bago palikain lahat. So, kailan pa? Dito pa si Adan, no? Dito pa si Adan, no? Yan, no? Yan. Ganda ng drawing natin. So, bago pa man likhain si Adan, meron ng decree ang Diyos. So, dinikri na daw po ng Diyos kung sino ang masisave. Yan. Pumili na ang Diyos kung sino ang masisave bago pa man likhain si Adan. Kasi nga, before the foundation of the world. Ibig sabihin, yung mga save o yung mga maliligtas all throughout time are already selected. Okay? Pinili na. Hence, the term also elect, mga kapatid. Kasi, ibig sabihin, chosen na before the foundation of the world. Ayun ang term, ha? Yun ang ibig sabihin. Dito po, may kita natin that this decree, according to them, to the proponents of predestination, ay totally out of God's grace. Totally out of God's mercy. Totally out of God's goodness. At
wala daw part sa man. Walang parte sa tao. Nakuha? Ibig sabihin, ang pagpili ng Diyos, hindi siya, halimbawa, hindi siya sumulyap sa future na tinignan niya. Sino bang mga mananampalataya sa akin? Hindi daw ganun. Pumili lang ang Diyos ng kung sino talaga yung gusto niyang iligtas at yung mga pinili niyang maligtas ay pinagkalooban niya ng pananampalataya. Ganun yon. So ito po. Okay? So may decree ang Diyos before the foundation of the world. Ito po at according dito sa doctrine na ito. Merong decree na siya before the foundation of the world kung sino ang masisave. Bro, nahanap mo yung pambura ko? Yan na lang. Wala eh. Yan na lang. Bigyan mo ko niyan. Yan. So, nag-choose, nasusundan po ba? Ibig sabihin, according to this doctrine, mayroon ng selection na naganap. Meron ng chosen bago palikain ang lahat ng bagay. And when they are teaching this doctrine, sasabihin nila, yung mga napili ng Diyos, this is the term, elect, ay out of God's grace. Meron pa yan, mercy, goodness. So that is the general teaching. However, I want to show you mga kapatid, I will not argue with anyone, mga kapatid, tungkol dito. Kasi, hindi tayo, ang ministry natin ay reconciliation. We are not ministry of arguation or argumentation. No? Hindi naman yun ang ministry ko. Ang ministry natin is ministry of reconciliation. At mga kapatid, as such, of course, these are challenges kapag dating sa ating pananampalataya. Hindi mo pwedeng sabihin, mali yan. O bakit mali yan? Basta mali. Bakit nga mali? Hindi pa pwede sabihin mo lang mali yan. Or hindi mo rin pwede sabihin, tama yan. Bakit tama? Basta tama yan. Hindi rin pwedeng ganun. Dapat lahat ng ating paniwalaan may basihan, mga kapatid. At ang basihan natin, hindi dapat karunungan ng tao, ha? Dapat karunungan ng Diyos. Dapat salita ng Diyos. Kasi kapag binagbasihan natin karunungan ng tao, maraming magaling. Tinamaan nga lang. No? So kailangan, mga kapatid, ang ating doktrina ay nakasalig sa matibay na pundasyon. Kapag hindi po, gigiba. At kung mali yung sinaligan mo, naku po. Kaya po ito. So, yan yung basic na paliwanag. So, sana nakuha ng lahat. Ganda na sulat ko. Bago pa man likain, before the foundation of the world, ito yung tinutukoy ko ha. Yung doctrine nito, yung doktrina po ng predestination. Bago pa po likhain ng Diyos ang lahat ng bagay, meron ng mga pinili. Chosen ito eh. Chosen. Chosen out of God's grace, out of God's mercy, out of God's goodness. Gets? Kuha? So, yung mga masisave daw po ay, pili na yon. Selected na yon. Okay? Selected na yon. Ngayon, when we are dealing with this, kailangan nating iwasan ang pag-aasar. Bakit po? Hindi makakatulong yun. Asaran lang kayo eh. Diba? Hindi ganun, mga kapatid. Kailangan iwasan po natin yung pang-aasar. Bakit po? Sapagkat hindi naman yon nakakatulong. Or hindi natin maintindihan to kapag gano'n ang ating gagawin. So, bro, meron ka ba diyang pambura kahit ano? Para lang mabura natin to. Na? Yun, yung meron kang tissue. Yan, salamat. Hindi ko alam, ang dami yatang may sipon ngayon Okay? So, doon po sa mga binasa ko pong quotation, mga kapatid, ano lang natin siya, tawag dyan, igagraph, iti-table. Mula doon, I fetch some words, ibig sabihin may kinuha tayong mga term to discuss, these things. So, isa sa nakita nating doon term ay elect. Tama po? Yan, elect siya.
Isa pang term ay foreordained to life. Foreordained to life. Isa pang term ay eternal life. Yan, eternal life. Election and chosen. So these are the terms related to that doctrine. Tama po? So, kinuha ko lang yun doon sa mga pinagsasabi nila, sa quotation ng mga tao na yon. So may ginamit sila elect, foreordained to life, eternal life, election, chosen. Now, ito po mga kapatid, this is the point ng kung bakit mahalaga pag-aralan ito. This is the other side of this teaching. The other side. Kung may elect, may non-elect. Okay? Kung may foreordained to life, may foreordained to death. Kung merong eternal life, may eternal damnation. Yan. Kung may election, may reprobation. At kung may chosen, may left not chosen. Kapatid, this is the other side of the teaching. If we will believe, ito po, ipalagay natin sa sarili natin ito, lumagay ka sa paanan ng mga tao naniniwala sa predestination. Kung maniniwala ka na may pinili, dapat komportable ka rin na sabihin na naniniwala kang mayroong mga hindi pinili. Okay? Kung naniniwala ka na mayroong foreordained na sa buhay, ibig sabihin tinakda na langit sila, dapat komportable ka rin na may tinakda na sa impyerno. Ganon. So kung naniniwala tayo na yung eternal life, bago pa man siya ipanganak, ano na sa kanya, siya na ay talagang magkakaroon nun, dapat matanggap din natin na may walang hanggang kapahamakan na naghihintay din sa tao. At election and reprobation, yung mga pinili, syempre maganda yung posisyon nila, pero papaano yung mga hindi pinili? Simply put, this is it mga kapatid. Kung merong taong namatay at at ang kaluluwa niya napunta sa impyerno, ibig sabihin nun, wala siyang tsansang maligtas talaga dahil di talaga siya pinili ng Diyos in the first place. There is no chance for that man to be saved ever. Why? Hindi nga siya pinili eh. Kita na. Kung mayroong pinili ang Diyos, natural lang na meron siyang hindi pinili, kapatid. Hindi pa pwedeng, okay lang yun. Hindi, dito lang tayo mag-focus. No, may other side yun. Kung mayroong pinili, mayroong hindi pinili. At naiiyak ako dun para sa mga hindi napili, kapatid. Bakit? Kasi wala silang tsansa anytime na maligtas. Wala talagang tsansa. Bakit? Hindi kailanman napili ang tao na yun. At nandoon sa impyerno, yung kanyang kaluluwa ay sinusunog dahil hindi siya nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, ni minsan. Kaya mo bang masikmura yon? Kaya ko bang masikmura yung ganong katuruan, mga kapatid? Of course, this seems innocent. But on the other side, hindi na siya inosente. This seems so innocent, pero this seems so cruel. That's why a lot of the writers of predestination, hindi ito dinidiscuss madalas. Ito lang ang i-discuss. Bakit? Maganda dito eh. Grace, mercy, love. Pero dito, nasaan ang love? Nasaan ang grace? Nasaan ang mercy? Wala.
Amen? So, kung ito lang po ang problema natin dito mga kapatid ha. Actually, kung maniniwala ka dito, nasa sayo yun eh. Kasi, wala naman, choice mo yun. No? Ang problema, kailangan intindihin mo yung ibig sabihin ng pinaniniwalaan mo. Kung maniniwala tayo na mayroong pinili ang Diyos, dapat maniwala ka rin na yung mga hindi pinili ng Diyos, hindi talaga, walang tsansang masave yun. Kahit makarinig ng gospel yun, din maliligtas. Bakit? Kasi nga, hindi sila pinili ng Diyos. That's the doctrine. That's the other side. Kaya this doctrine is not argumentation, mga kapatid, hindi ito pakipag-away. Kundi, intindihin mo, ito yun. No? Kung may pinili, ito, ano lang naman siya eh. Hindi naman to hula-hula. Dun yun sa mga binasa natin kanina or sa mga napakinggan nyo po. Ang sabi, may mga iba, foreordained. Ibig sabihin ng term na ito kasi, bago pa man ikaw ipanganak, chosen ka na papuntang langit. Okay? Ibig sabihin, yung mga mapapahamak, chosen na rin sa impyerno. So, ito yung ating pag-uusapan ngayong umaga. Okay? So, I pray na, again, I will not argue with anyone na mali ang unawa ko dito. Dahil yung mga ito, sinulat natin, ay galing din naman yun sa mga sumulat po nun. Now, preacher, ito na lang ang sasabihin eh. Paano yung verse na ganito? Ayun, pupuntahan natin. Romans 8:29, mga kapatid. Romans 8:29. Preacher, kasi may gantong word sa Bible eh. Kaya ang tanong ko eh, paano po ito? So kung sasabihin po nating mali yun, o kaya kung sasabihin po nating hindi po tama yan, paano po yung mga talata pong ganito? Ayan, ganyang ugali ang dapat meron tayo. No? Hindi tayo makikipag-away. Kundi, kailangan tingnan natin ang salita ng Diyos. So sabi niya, Romans 8:29, Lord, help us. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. So dito daw sa verse 29, kita mo dyan, preacher, sabi ng verse 29, meron na siyang foreknow. At yung na-foreknow niya, of course, ano ibig sabihin ng foreknow? Alam na o kilala na bago pa. So kung sino daw ang kanyang na-foreknow, pinedestinate niya na. Aba, oo nga no. Sabi ng talata, kung sino ang na-foreknow ng Diyos, ay pinedestinate niya na to be conformed to the image of His Son. Tapos, babasa ka pa sa 30, yung pinedestinate, tinawag. Yung tinawag, sasabihin, ginastify. Yung ginastify, niluwalhati, glorified. Oh, preacher, anong masasabi mo dyan sa talata na yan? Ito po ang sagot natin dyan. 2 Timothy chapter 2 verse 19, 2 Timothy 2:19. Now, mas mainam, just heal the whole. Pakinggan natin yung kabuuan, then ask questions kung meron. Verse 19, ito po. 2 Timothy 2:19, nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are His. And let every man that name it the name of Christ depart from iniquity. Question. Kilala ba ng Diyos yung hindi sa Kanya? The Lord knoweth them that are His. So sabi dito, kilala kaya ng Diyos yung hindi sa Kanya? According sa talata. Paano nakilala? Hindi naman sa Kanya. Ang sabi niya, kinikilala niya lang yung sa Kanya. The Lord knoweth them that are His. Pangalawang tanong, kailan ka naging sa Kanya? Kailan tayo naging His? Before the foundation of the world? Or when we believe in Christ? That's the next question. Kailan ka naging His? In creation, sa Diyos tayong lahat.
question yan. Amen? Pero, kapag ginagamit sa Bible yung no, yung term na no, mga kapatid, ay term of endearment yun eh. Talagang hindi lahat ng tao known ng Diyos. Kaya nga may sinabi siya sa Matthew, Mark, Luke, and John na, depart from me. Diba? I never knew you. Tao yun. Paano hindi niya nakilala? Alam niyang tao yun. Anong ibig sabihin niya? So, I never knew you. Talagang hindi yun naging hindi naging sa kanya yun. Or, nahulog yun. Ito po ang point this morning. Ang sabi ng 2 Timothy 2:19, kinikilala ng Diyos o sa Diyos, ang kanyang pagkakilala ay base kung sa kanya yung tao na yun. O hindi. Ephesians chapter 2. Ephesians. So ang ating question now, tayo ba ay sa Diyos na nung tayo makasalanan pa? Are we considered His when we are sinners pa? Makasalanan pa? Ephesians 2 verse 2 to 3, tignan natin. Wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in times past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of God or the children of wrath, even as others. Nung hindi pa tayo ligtas, hindi mo makiklaim na sa Diyos ka. I could not claim that I am God's. Hindi niya pangako nare-redeem eh. Hindi niya pangako natutubos. Hindi niya pangako naliligtas. Papaano ko masasabi na ako ay sa Diyos na? So kailangan, bilhin mo na ako. Tama? Kaya po may term na redemption. Kaya may term na justification. Kaya may term na sanctification. Kaya may term na lahat yun, salvation. Bakit po kailangan yun? Kasi po, ang tao kailangang isalba muna ng Diyos. Ang Diyos hindi nangunguha basta-basta. Dumadaan siya sa proseso niya rin. Proseso niya ng katuwiran. Ibig sabihin, nung ang Diyos ay nagligtas, hindi ka lang basta kinuha niya kay Satanas. Kundi binayaran niya talaga yung kasalanan natin. Bago niya tayo nasalba, bago niya tayo naligtas. Ibig sabihin lamang po, kung ikukonekta mo sa 2 Timothy 2:19, hindi ka pa His. Nung hindi ka pa saved. So kung babalikan mo ulit yung thought, hindi ka pa known of God. Hindi ka pa kilala ng Diyos. Galatians 4 verse 9. Tignan natin yung parallel kung kailan tayo nakilala ng Diyos o yung term na know in the Scripture. Galatians chapter 4 verse number 9. Galatians chapter 4 verse number 9. Kailan po tayo nakilala? In verse number 9, tignan niyo po ang sabi niya sa Galatians. But now, after that ye have known God, or rather, are known of God. Pinaralel niya, mga kapatid. Parang ibig sabihin niya lang, nung time na nakilala mo ang Diyos, or rather, known of God. Ano pong ibig sabihin, preacher? Medyo mahina po ako sa grammar eh. Medyo mahirap po ako sa English. Ibig sabihin, nung time na nakilala mo ang Diyos, kasi sa context na ito, yung naligtas talaga yun eh, tao. Yun yung time na nakilala ka din ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ka foreknown kung hindi ka ligtas. Para makilala tayo ng Diyos, kailangan ligtas ka muna. The foreknowledge or yung foreknowing na yon, hindi iyon para sa unsaved, kundi sa saved. Hindi sa hindi ligtas, kundi sa mga ligtas.
sususugan ko pa po yun, ang Panginoon, hindi niya na foreknow ang individual unless nagtiwala muna kay Kristo at sa sapat na ginawa ni Kristo Jesus. Simply put, walang unsaved person, walang hindi ligtas, walang lost na foreknown with some exceptions, of course. May exceptions tayo doon. Ano yung preacher? Si Apostle Paul nga bago pa yun ipanganak, talagang siya. Pinili na yun ng Diyos bago pa ipanganak. In his mother's womb, sasabihin niya pa. May mga verse doon. Pero, wag nating lalahatin yung talata na yun kasi hindi naman tayo si Paul. No? So, merong exceptions yung foreknowing na yun. Of God. And Romans 8, 28 to 31, yung binasa natin, yung may predestination, saka yung may foreknowledge, mga kapatid, ang pinag-uusapan po sa Romans 8, ligtas. Hindi po unsaved. Ligtas po yung talata na. Pag binasa mo yun, puro sa ligtas yun. Sige po, Romans chapter 8, papatunayan natin. Romans 8 na puro sa save yan. Tingnan mo, verse 8 muna. So then they that are in the flesh cannot please God. So sila na mga nasa laman, hindi daw mapiplease ang Diyos. But you're not in the flesh, but in the Spirit. Kung saved ka, hindi ka na nasa laman, kundi nasa Spirito tayo. If so be that the Spirit of God, ang tanong, ang Spirito ba ay nananahan sa atin? Ngayon, tingnan niyo po, verse number 9. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of His. Kung wala pa daw yung Espiritu ng Diyos sa'yo, hindi ka pa sa Kanya. Paano nangyari na kilala ka na niya bago ka pa naligtas? Kailan yun? Tama? Hindi pwede. Ang sabi ng talata, kung wala sa'yo ang Espiritu ni Kristo, hindi ka sa Kanya. Ay, hindi ko maklaim pala kung ako hindi ligtas. Hindi ko maklaim na ako'y sa Diyos kung hindi pa nasa akin ang Espiritu ng Diyos. Clear ba yung passage na ito? Napakalinaw. Ang sabi niya, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of His. Ang linaw, di ba? Kaya tara sa ligtas talaga to. Verse 10, and if Christ be in you, si Kristo ba nasa atin? The body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. Isa pang patunay na para sa ligtas yan, verse 12. Therefore, brethren. Kapatid ang kinakausap. Kapatid ang kinakausap. Verse number 15. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the Spirit of adoption. Kino bang nakatanggap sa Espiritu? Di yung ligtas na. Hindi matatanggap ng hindi ligtas yung Espiritu na yan. Verse number, more proof. Verse number 21. Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of wrath. No. Children of God na yan. Pagdating mo dyan sa verse number na yan. Buong chapter na ito. Verse number 23. And not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves grow within ourselves, waiting for the adoption, to wit, bakit ka naghihintay na ng redemption of your body? Ligtas ka na eh. Save na ako. Kaya ang aking pag-asa, hinihintay ko na one day, kunin yung katawan ko dito. Kapag dating ng 28, ang gandang verse, di ba? Lagi yan dinabanggit. We know that all things work together for good to them that love God and to them who are the called according to His what? Sino yung mga yun? Mga save yun. Simula pa nung verse dyan sa buong chapter, ang kaligtasan, ang ligtas ang pinag-uusapan. Ibig sabihin, yung foreknow sa verse 29, sa ligtas yun nag-a-apply. So dahil ligtas na, predestinated na malamang. Niligtas ka na nga, ibig sabihin, sure na, kumbaga sa aeroplano, may ticket ka na, sure na nakalagay sa ticket, bound to heaven. Ang question na lang, when? Ilocano when? Kailan? Kailan ka na lang dadalhin mula sa lupa, papunta langit? Yun na lang ang question. Pero meron ka ng ticket. Ibig sabihin nun, predestinated ang lahat ng save. Nakuha? Foreknowledge and predestination, mga kapatid, please understand, it applies to save people, not to unsaved people. Hindi sa mga hindi ligtas, kundi sa mga ligtas. Kaya tayo na-appreciate natin kasi ligtas ka na.
Kung hindi ka paligtas, hindi mo ma-appreciate yan. No? So, be saved kung hindi ka paligtas. Believe on the Lord Jesus Christ. Kung gusto mo ma-predestinate ka, believe on the Lord Jesus Christ. Bakit? Kapag naniwala ka kay Kristo, tiyak, langit ang iyong tungo. Preacher, pero may tanong pa ako. May tanong pa? Dami naman. Acts 13, preacher. Acts 13. Acts chapter 13, preacher. Kasi po dito, nabasa ko, lahat daw ordained to eternal life. Or may mga ordained to eternal life. Acts 13 verse 48. Sana po ang liwanag ng talata dun sa Romans 8 ha. Kung walang Espiritu na Kristo, hindi sa Kanya. No? At kung hindi sa Kanya, mga kapatid, hindi niya kilala. The Lord knoweth them that are His. Kilalang ng Diyos yung sa Kanya. So kung hindi pa saved, hindi niya pa kilala yun. Hindi niya pa known yun. So Acts 13 verse 48. And when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord, and as many as were ordained to eternal life, believe. O, kita mo, preacher, yung mga itinalaga sa buhay na walang hanggan, sila yung naniwala. Baka naman may masabi ka pa rin dyan, preacher, sa talata na yan. No? Yes, meron of course. Kasi babalikan mo ang context, verse 44 tayo, magsisimula. Kung ano bang pinag-uusapan at bakit nabanggit doon sa verse 48 ang ordained. And the next Sabbath day, came almost the whole city together to hear the word of God. So, ang context, grabe si Paul mag-preach, buong syudad na-invite. But when the Jews saw the multitude, so nakita ng mga Hudyo, yung karamihan ng mga tao, they were filled with envy. Nainggit sila. Of course, kapag dumadami kayo, mainggit ang iba. And spake against those things which were spoken by Paul, contradicting and blaspheming. Then Paul and Barnabas waxed bold and said, it was necessary that the word of God, ganun din, kasi British yan sila eh. Di ba? Should first have been spoken to you. Sabi niya dun sa mga Hudyo, kailangan talaga na sa inyo muna na preach. But seeing ye put it from you and judge yourself unworthy of everlasting life, lo, we turned to the elect. No, to the Gentiles. Bakit po? Sino kaya ang ordained to life? For so hath the Lord commanded us, saying, I have set thee to be a light of the Gentiles, that thou shouldest be for salvation unto the ends of the earth. Sino ang ordained to life? And when the elect? No, the Gentiles pa rin. And when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord. And as many as were ordained to eternal life, believe. Mga kapatid, kung ang tanong ay, kung ito ang tanong ha, sino ang gusto ng Diyos maligtas? Abay, may sagot tayo dun. Binasa na natin yun nung nagsimula tayo eh. Who will have all men. Kung yun ang ordination, yan yung ordination ng Diyos. Lahat gusto niya masave. Alat, preacher, teka. Kalma. Paanong lahat maliligtas? Hindi naman lahat maliligtas. Exactly. Ordination is not equal to predestination. Hindi lahat ng na-ordain din sa buhay na walang hanggan, lahat naman nandito na ikinig, may offer sa inyo ang Diyos na buhay na wala. Lahat dito, without exception, mga kapatid. Kahit sino ka pa, lahat ng nakaupo dito, may offer ang Diyos ng buhay na walang hanggan. Kung i-reject mo, i-reject mo yun. Sinong sisihin mo? Ang Diyos. Tama? Hindi. So, hindi ibig sabihin na inoperang ka ng buhay na walang hanggan at day of salvation ngayon at dispensation of the grace of God ngayon ay sureball, ligtas ka. Dahil kung hindi ka maniniwala, tinanggihan mo ang regalo ng Diyos. Kung tinanggihan mo ang regalo ng Diyos, agoy, wala kang benepisyo. Wala kang matatanggap. Kaya po, sabi dyan, and as many as were ordained. So kung yun ibig sabihin ng ordained dyan, ha, to eternal life, believe. But wala tayong problema doon sa talata po na yun. Dahil ang offer ng Diyos ng salvation to all the world. To all men. Who will have all men to be saved without exception.
Kanina, na-establish na natin na ang Diyos, hindi niya na foreknow ang isang hindi ligtas. Para dumagdag po doon, hindi po nag-foreordain ang Diyos, or should I say, nag-predestinate ang Diyos ng isang makasalanan para mapunta ng langit. Sa 1 Timothy 2:4, di ba, yun eh. Yun na po yun. Who will have all men to be saved and come to the knowledge of the truth. Preacher, sino ang foreordained sa Scripture? 1 Peter chapter 1. 1 Peter, ang tanong ang kasunod, sino pala preacher ang foreordained? 1 Peter chapter number 1, verse 19 to 20. 1 Peter 1, 19 to 20. Tigan po natin babasahin ko sino ang foreordained. Verse 19, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot, who verily was foreordained before the foundation of the world. Sinong foreordained? Si Kristo. Sino ang pinili? Si Kristo. Gusto mong maging pinili? Sumama ka kay Kristo. Sumakay ka sa pinili para maging kasama tayo doon. Pero kapag tinanggihan ng tao si Kristo Jesus, hindi siya kasama. Maiiwan ka. Ephesians 1:4. May tanong pa ako, preacher. Sabi dito, pinili daw tayo before the foundation of the world. Sige daw, buksan natin. Ephesians 1 verse number 4. Ephesians 1 verse number 4. Ang sabi, according as He hath chosen us before the foundation. Ay, hindi naman ganun ang sabi. May tinanggal. Anong tinanggal? In Him. Alam mo kung paano ka lang naging napili? Kung nakay Kristo ka. In Him po yun. Ibig sabihin lang, mga kapatid, ito lang simple lang po. Ang pagpili sa atin ng Diyos kasi, sabi nga din nila, sila rin ang turo nila, ano yan, ang pagpili ng Diyos, walang influence ng tao. Ibig sabihin, hindi mo nabulungan ng Diyos, Lord, pakipili ako. Walang ganun na naganap. Ang pagpili ng Diyos, according to this doctrine, based on in Himself alone. No, choice niya. Ikaw langit, ikaw impyerno. Kasi kung hindi mo pinili yun, impyerno yun. Diba? Pero, ang punto, si Kristo kasi, maliwanag sa Scripture, pinili siya. Talagang chosen yun. At dahil chosen siya, tiga mo, He hath chosen us in Him. So kung mapakay Kristo ka, ay kailan ka ba naging in Him? Yun na naman ang tanong doon. Kailan ka ba naging in Him? Before the foundation of the world or when you are baptized into one body? So kung doon lang ikaw naging in Christ or in Him, nung nabautismuhan ka ng Espiritu tungo sa katawan ni Kristo, nung naligtas tayo, then, doon lang tayo chosen. In Him. Mga kapatid. Okay. Moving on. Magtitingin tayo ng mga references. I search yung term na elect po. And election. Ano yung pinapantukuyan nun? Ng word na ito. Sino yung pinapatukuyan niya? Ano yung pinapatukuyan ng term na yan sa Bible? At babasahin natin yan lahat kung kaya. Kasi kung hindi kaya, edi hindi kaya. Una, itong pinaka gusto ko pong maintindihan natin. The elect in the Bible refers to, una, kay Kristo. Preacher, bigyan mo kami ng mga verse. Of course, bibigyan ko kayo ng mga verse. Isaiah 42:1. Isaiah 42:1. Sige po, puntahan natin lahat para masaya. Para wala tayong tinatalunan. 42:1. Okay. Isaiah 42:1. Di ko na po isusulat ha. Sulat niyo po. Ang sabi dito, behold my servant whom I uphold, mine elect, in whom my soul delighted. I have put my spirit upon him.
He shall bring forth judgment to the Gentiles. Sino lang ba ang tinalaga ng Diyos para humatol sa mga hintil? Abay si Kristo po. Ha? Or Israel. Mamaya na yun. Isaiah 65 verse number 9. Isaiah 65 verse number 9. Mga term na ito. Verse number 9. Isaiah 65 verse number 9. Sige po, pakitulungan na lamang po ako. Puntahan po natin para hindi po tayo nanguhula. Verse number 9. And I will bring forth a seed out of Jacob. So sino tinutukoy? Seed. Aba, kilala mo na agad kung sino ang seed. And out of Judah, an inheritor of my mountains. And mine elect shall inherit it. And my servant shall dwell there. Ano pa? 1 Peter chapter number 2, verse number 6. 1 Peter chapter number 2, verse number 6. So mga hindi po nakakasunod, sige po, isulat niyo po yung verse para pwede niyo pong tignan mamaya. 1 Peter 2 verse 6, ang sabi ng Bible, wherefore also it is contained in the scripture, behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious. Sino ba yung cornerstone? Bro, si Kristo yun. At isa din sa title niya, elect siya. Okay? Isa pa. Romans 8:33. Ito, pwedeng pagdebatihan. Pero, I believe si Kristo ito. Romans 8 verse 33. Sabi niya, who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. So yun yung mga verses ko, pinakamalinaw doon yung 1 Peter. Kasi clear po doon na title ni Kristo yung elect. Pangalawa po, mga kapatid, sa Bible, kapag binanggit yung elect, tumutukoy daw po ito sa Israel. Mga verse, preacher, verse. Isaiah 45 verse 4. Isaiah 45 verse number 4. Sabi niya, for Jacob, itong linaw. Jacob, my servant's sake, and Israel, mine elect. May lalabo pa ba doon? Ang linaw na. 'Di ba? Tinawag niya yung Israel na kanya pong elect. 65, chapter 65, verse 22. Isaiah pa rin tayo. Isaiah 65, verse 22, that they shall not build, and another inhabit, they shall not plant, and another eat. For as the days of a tree are the days of my people, and mine elect shall long enjoy the work of their hands. Bakit ko nasabi na ito'y tumutukoy sa Israel? Kasi naka-plural their. Yung elect daw, may enjoy niya yung work of their hands. Okay? Hindi naman sinabing work of his hand. Si Kristo yun. His hands. Pero kung sabi their, Israel yun. Ano pa? Matthew chapter 24. Matthew 24 verse 22. Matthew 24 verse 22. And except those days should be shortened, there should no flesh be saved. But for the elect's sake, those days shall be shortened. Preacher, church yan. Ay, okay lang sa akin kung church yan, basta hindi ako yung church na yan. Bakit? Kasi nasa tribulation yung church na yan Ako, hindi naman ako papasok doon. Praise God. Amen. So sa mga gusto pumasok doon, okay lang. Verse 24, for there shall arise false Christs and false prophets, and shall shew great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elect. Mga kapatid, Israel na naman yun. No? Doon sa passage na yan, related sa Israelita. Verse 31, and he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Igagather daw yung elect from the four winds. Kapatid, related na naman sa Israel. Matthew chapter 24. Gusto nyo pa ng maraming pa? Hindi. Doon na tumalo na tayo sa Pauline epistle nung binanggit yung elect. 2 Timothy na tayo. 2 Timothy. Kasi yung mga passage dito, Mark, Luke. 2 Timothy chapter 2, verse number 10.
Bakit Israel pa rin yan? Tignan nyo po ha. Therefore, I endure all things for the elect's sakes, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. Ang elect dito sa passage na to, hindi pa saved. No? Hindi pa ligtas. Bakit? Israel yun eh. Gusto ni Paul maligtas yung elect na yan. At yung elect na yan ay yung mga Hudyo. Gusto niya na ma-save sila. Maka-obtain din sila ng kaligtasan which is in Christ Jesus with eternal glory. Mga kapatid, sino ba yung nagtatamasa ng salvation na yun? Tayo. Salvation in Christ with eternal glory. Alam niyo po ba yung mga Hudyo, in the Old Testament, ang promise sa kanila, land grant. Ibig sabihin, pangabang buhay, dun sila sa Israel. Pinangakuan sila ng lupa na mag-extend pa hanggang mawala na tayong lahat dito. They are promised a land. Tayo, we are promised heavenly places. Magkaiba yun. Kaya tayo, meron tayong salvation with eternal glory. At na kanino yun? Saan mo matagpuan? In Christ Jesus. Nasaan ang papuri sa ating doktrina? Kay Kristo. Sa Panginoong Diyos. Wala naman tayong glory dyan. Lahat yan ay sa Panginoong Jesus. Meron pa? Titus 1:1. Ay ito. Itong Titus 1:1, si Kristo to. Or believer. Pwedeng debatable. Titus 1:1, Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect. So, pwede tayo mag-discuss, pero mas naglilin ako kay Kristo. Si Kristo ang elect dyan sa passage. Ha? Okay. Walang problema kung sino pa wala mo. 1 Peter 1 verse 2. 1 Peter 1 verse number 2. Ano pa? Ito, Jews na naman ito ha. Ito po, Israel na naman. Verse 1 muna. Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, elect according to the foreknowledge of God the Father. Sino yung mga yun? Mga Jew. Yung mga scattered abroad, yan yung sa Acts 8, mga kapatid. Pangatlo, na reference ng, ito po, ito pagbigyan ko lang ito eh. Pero, sige, lagyan ko na ng isa. Believers in Christ. Colossians 3:12. Put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Tapos meron ding nabanggit sa 2 John 1:13, elect sister. Sa 2 John 1:1, elect lady. Sa 1 Timothy 5:21, elect angels. Alam niyo po kung anong walang nabanggit dyan? Elect lost people. Wala. Walang elect na lost. Walang elect na hindi paligtas. Lahat ng elect, either may kinalaman sa Israel, may kinalaman kay Kristo, at may kinalaman sa save. Pero yung elect na hindi ligtas, walang ganun. Maring, yung Israel hindi ligtas, pero elect siya. Nabasa natin yun eh, tama? Yung sabi ni Paul, I endured all things for the elect's sake, that they may obtain salvation, but they may obtain yung kaligtasan in Christ Jesus with eternal glory. Ibig sabihin lang, mga kapatid, ito, ang eleksyon, especially sa ating panahon, nag-apply hindi sa hindi ligtas, kundi nga sa ligtas.
Now, saan nakuha yung definition na ang elect ay yung pipiliin ng Diyos before the foundation of the world? Maybe it's private interpretation. Maybe it's imagination. Maybe it's philosophy. Pero, again, these things, nawa, maliwanag ito, binasa natin lahat ng talata. Sana, ang liwanag, si Kristo elect talaga. 1 Peter, clear yun. Yung Israel, sa Isaiah, clear din. Israel, mine elect. Yung mga believers in Christ, pinagbigyan ko na yung verse na yun, pwede nga si Kristo pa rin yun eh. Pero, sige lang, elect tayo, pero dahil lang kay Kristo yan ha. Hindi dahil sa, ano. So, hindi siya tumutukoy sa hindi saved. Limited siya sa applications na ito. Okay? Now, what's the point? Burahin na. God's will is not equal with foreordination. Sa science, sa math, not equal to. Ang kalooban ng Diyos, hindi nangangahulugan, automatic, pumili na ang Diyos o nag-appoint na ang Diyos o nagtalaga na ang Diyos ng pupuntahan ng tao na nagpili siya ng mga bilang kung ilan na masave. It does not necessarily follow, mga kapatid. Bakit po? Balikan natin yung 1 Timothy 4. I just want to highlight these things. 1 Timothy chapter 4. Tama ba? Or 2 Timothy yun? Sorry. 1 Timothy 2. 1 Timothy 2, verse number 4. Who will have all men to be saved, and to come unto the knowledge of the truth. Mga kapatid, that's the will of God. God's will is salvation of all men. Kahit ano pang nagawa mo, kahit sino pa tayo, kahit ano pang kasalanan ang meron ka, gusto ng Diyos masave ka. Gusto ng Diyos maligtas tayo. Clear ba ito po mga kapatid? Clear sa Bible that it is God's will na maligtas ang lahat ng tao. Preacher, ang problema po kasi dyan, hindi nga lahat maliligtas eh. Yes. The reality is salvation to them that believe. Ang kaligtasan, ang realidad mga kapatid, salvation to them that believe. Preacher, ang problema ko dito sa ano na to, sa paliwanag na to, ibig sabihin mo yung God's will, pwedeng hindi mangyari? Ibig sabihin mo yung kalooban ng Diyos, pwedeng hindi maisakatuparan? Ibig sabihin mong God's will, pwedeng i-reject? Paano ko sabihin kung yes, it could be rejected? Ibig sabihin, preacher, hindi sovereign ng Diyos. Sino nagsabi? God's sovereignty is not based on manipulation. God's sovereignty is based doon sa pagbibigay niya sa tao ng choice na kahit piliin man siya o hindi ng tao, Diyos pa rin siya. Hindi nababawasan ang pagka-Diyos ng Diyos dahil di ka nag-believe. Pero, kawawa ka pag di ka naniwala. Yan ang kawawa. Ang tao ang kawawa, hindi ang Diyos. Dahil for all eternity, ang Diyos, masaya naman siya dyan sa langit, nakaupo, at satisfied siya sa kanyang sarili. Hindi niya naman kailangan ng tao para maging Diyos siya. He doesn't need man to be God.
But man needs God. Ang tao nangangailangan sa Diyos. Hindi ang Diyos nangangailangan sa tao. Ginilikha niya ang tao for His pleasure. Paano pag ayaw ng tao na mag-serve sa Kanya? Pilitin niya ba? Hindi niya po pipilitin, mga kapatid. Mga kapatid, hindi control freak ang Diyos. Na kinakabahan siya kapag hindi naniniwala! Hindi siya ganun. Hindi siya parang nanakawan ng cellphone. Na kapag kinuha yung cellphone sa bata, nagwawala. Hindi ganun ang Diyos, mga kapatid. Ang Diyos, maniwala o hindi ang tao, Diyos siya. Hindi nabawasan ang pagka-Diyos ng Diyos dahil hindi naniwala ang tao. Pero ang tao kawawa kapag tinanggihan niya yung kabutihan ng Diyos. Yan po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi nabawasan ang pagka-Diyos ng Diyos sa mga taong. Ano pong problema kasi ito eh. Tignan nyo ha. Pag napunta ang tao sa impyerno, kung tama tong predestination, napunta ang tao sa impyerno, sabihin niya lang doon, napunta lang naman ako dito kasi hindi ako pinili. Preacher, mali ka ng unawa. O paano pala? Napunta siya doon dahil sa kasalanan niya. Okay, tama. Napunta siya doon dahil sa kasalanan niya. Pero ito, may magagawa ba ang Diyos? Kung ginusto ng Diyos na iligtas siya, may magagawa ba ang Diyos? Yes. Sabihin niya. Ba't di ginawa ng Diyos? Ayaw ng Diyos eh. Bakit ayaw niya? Choice niya yun. Bakit mo questionin yung choice ng Diyos? Ba? Ibig sabihin mo, ikaw lang ang gustong iligtas ng Diyos at hindi ang iba? Ibang usapan yun. Basta napunta sila sa impyerno dahil sa kasalanan nila. Ikaw, paano ka napunta sa langit? Dahil pinili niya ako at pupunta ako dun. Okay. Dahil pupunta ka pala dun. Ano nga ang basis ng pagpili ng Diyos? Gracious sa akin. Ba't hindi siya gracious sa iba? Limitado yung grace niya eh. Hindi abundant ang grace ng Diyos in that regard. Pero mga kapatid, the God we serve, the God of the Bible that I understand to be, lahat ng tao inuoperan ng kaligtasan ng Diyos. And one day, kapag napunta ang tao sa impyerno, hindi niya pwedeng sabihin, hindi kasi ako napili, kaya nandito ako. Mapunta siya doon, dapat pala naniwala ako. Yan ang sasabihin ng tao. Iiyak sila doon. Bakit? Kasi hindi sila naniwala. Nung may offer na kaligtasan, hindi nila pinaniwalaan si Kristo. That's it. Ang nababangga sa doktrina na to ay hustisya ng Diyos. Ang nababangga sa doktrina na to ay kung sino ang Diyos. Mga kapatid, banal po ang Diyos at hindi natin pwedeng sisihin yung mga kamag-anak nating namatay, Lord, ba't hindi mo sila pinili? Naisip mo ba yung kamag-anak mo na mapupunta ng impyerno dahil di naniwala kay Kristo at sa mind natin, maisip natin, Lord, bakit hindi mo sila pinili? Lord, bakit hindi mo sila binigyan ng grace? Bakit ako lang? Why me? Why me? Anong meron sa akin? Bakit ako ang napili at sila hindi? Oh my, I'm so beautiful. Oh my, I'm so handsome. A doctrine that seems to be so innocent will come out as very cruel. Bakit? Kasi ulitin ko po yung statement ko kanina, ang taong hindi pinili, walang tsansang maligtas. There's no chance for that person to be saved. Could we accept that sa conscience natin? At matutulog tayo na mahimbing dahil ligtas tayo, dahil naniwala tayo sa ginawa ni Kristo, nagtiwala tayo doon, amen, we are going to heaven. Pero matulog ka mahimbing, iniisip mo, Lord, maraming mga tao mapapahamak dahil hindi sila napili. How could you sleep? Paano ka makatulog? Paano ako makakatulog? Iniisip ko yung mga tao mapapahamak. Tapos wala palang tsansang maligtas yung mga yun. Hindi preacher, kaya nga mag-preach lang tayo kasi di naman natin alam kung sino masave. Pero paano pa rin ako makakatulog na knowing na ang taong hindi pinili, hindi talaga masisave? Kahit anong gawin ko. Wala akong kaya gawin. Kung ang Diyos nga walang nagawa, tao pa. That's that doctrine, mga kapatid. I deliver it with passion para dama lang. Para maintindihan natin, that's it.
Hindi tayo nagsasabi, mali yan, hindi ganun. Ipaliwanag natin, aralin natin kung bakit at kung gaano kadelikado ang isang bagay. Bakit po? Kasi paano ka nga matutulog yan? Habang ikaw masarap ang tulog mo, I am chosen. Ang iba, habang natulog ka, hindi pinili ng Diyos. I'll give you, kagabi, may ginawa akong acrostic. No? Mga kapatid, bago ko po ito naituro, ako po'y nakikinig na ng mga teaching na mga iyan. I'm aware of Reformed theology. No? Nagtuturo niyan si Sproul. So, ito po ha, merong tinatawag na 5 points. Tama? Yung 5 points na ito yung total depravity. Unconditional election. Limited atonement. Irresistible grace. And perseverance of the saints. At sa aking pagmuni-muni kagabi, I acknowledge mga kapatid that this doctrine ay para po talaga to sa ano to eh. Para to sa save eh. Itong side na to. Para sa save yan. At yung para sa unsave ito. Please watch. Total disability. Unconditional reprobation. Limited decision. Nakalimutan kong isa. Wait, dito muna. Particular destiny. Irresistible damnation. Ito, para sa mga elect, maganda to. Kasi nga, ligtas ka dito. Based dito ligtas ka kasi napili ka para sa'yo namatay si Kristo, yung grace hindi mo mariresist, maganda. Pero dun sa mga hindi pinili ito, total disability. Bakit? Wala kang ability na masave. Disabled ka. Yan ha. Unconditional reprobation. Wala, hindi mo mabago talaga. Condemn ka. Limited decision. Kahit anong decision mo, limitado sa impyerno. Wala eh. Walang iba eh. Kahit magdesisyon ka pa, Lord, gusto ko mapunta ng langit. Hindi, di ka pinili. Limited decision ka. Hindi, preacher. Mali ka na naman na unawa. Kaya niya gustong masave. Ibig sabihin, pinili siya. Okay, paano ngayon hindi mga maliligtas? Irresistible damnation. Wala na. Naghihintay ka na lang ng kamatayan. Particular destiny. Sure ball, impyerno ka. Kasi dito, sure ball, langit ka eh. Tama? Dito, sure ball, impyerno. Kita natin, mga kapatid, these things, hindi lang natin siya i-reject just because trip lang natin. Ay, ayaw ko yan. Basta kami, dispensationalists. Sila, kung anong sabihin nila, bala kayo. Pero kami, ito kami, iyan kayo. Hindi ganun. Dapat ang ating pundasyon, salita ng Diyos. At kung ano ating paniwalaan, dapat consistent tayo doon. We should be consistent on what we believe. So kung naniwala tayo dito sa tulip, maniwala ka rin dito sa pangalawang tulip. Nagawa ko. Diba? Bakit? Ganito totoo to, para sa kanila, dapat totoo rin yan. Kasi ito para sa ligtas, masave siya. Dito para sa hindi ligtas, mapahamak.
You could not accept God's election without accepting God's reprobation. Hindi mo pwedeng tanggapin na may pinili ang Diyos at hindi mo tatanggapin na mayroong mga pinili ang Diyos mapahamak. Parehas dapat tanggapin yun. At ako mga kapatid, kung choice natin na paniwalaan yan, nasa sa inyo, ako mahimbing tulog ko paggabi. Bakit? Alam ko kung anong paglilingkod ko sa Panginoon, nag-share tayo ng gospel, alam ko legit yung offer ko ng kaligtasan sa lahat ng tao. Alam ko na kahit sino maniwala, pwedeng masave. Alam ko na kahit yung pinakamasamang tao at pinakamabait na tao sa simbahan, dapat maligtas. Because the gospel call is to every soul and to all men. Consistent to the will of God na who will have all men to be saved and come to the knowledge of the truth. Masasabi ko ngayon, ako'y pinili kay Kristo Jesus. So ang glory, mga kapatid, ay wala sa akin at wala sa kahit sino. Ang glory na kay Kristo Jesus lang. So wala tayong may pagmalaki. Kahit ngayon, no, sa anong tinuro ko ngayong umaga, sana po ang glory ka Panginoong Jesus lang. Ang thank you mo sa Panginoon, Lord, thank you, niligtas mo ako. At least predestinated na ako, saved na ako eh. Tama? Langit na ako, sure yun. Yun ang reservation na walang cancellation. Sabi ni Kurt, buti pa dun, walang cancellation. Yung sa akin, ang daming reserve, puro cancel. Kapag nireject ng tao ang offer ng Diyos, hindi nabawasan ng pagka-Diyos ng Diyos. Kung paniwalaan natin na may tinalaga na ang Diyos, nag-decree na ang Diyos, irresistably, so hindi mo na ma-resist kahit na ano kanyang counsel. Ibig sabihin, ang Diyos na pinaniwalaan natin, magagawa niya lang yung gusto niya dahil pinipilit niya. At dahil fino-force niya. The God that I serve will get His desires sooner or later, kahit walang kooperasyon mo. No? For not everyone have rejected God. And His purpose to reconcile all things, para ipagkasundo lahat ng bagay, both heaven and earth, sa pamamagitan ni Jesus Christ, will one day be realized. Thus, my God is not a control freak. He giveth man a will to choose or not to choose Him. Praise God, my choice. Praise God, pwede ako mamili pag umaga kung pandesal, tuyo, o itlog. Hindi ako, di ba? Magulang mo lang siguro mag-decide. Pero, hindi tayo pinipilit, hindi, puro corned beef lang tayo pag umaga. Hindi po. My choice tayo. The justice of God is attacked by the so-called doctrines of grace, election, and predestination. If those are true, the souls of men who are tormented in the flames of hell are crying, I'm here because God didn't choose me. If election and predestination of the laws are true, kung totoo po yung election and predestination, based sa doctrine na ito, na dinidiscuss ko ngayong umaga, dapat tanggapin natin ng buong puso na yung mga namatay na hindi naniwala sa gospel ay wala talagang tsansang maligtas sapagkat nakatakda na ang kanila pong kahahantungan. Takda na yun. Mag-i-spend sila ng eternity in hell dahil hindi sila pinili ng Diyos. The sovereign and all-powerful God of predestination did not pick them. Hindi sila pinili when He could have done so. Ina-admit naman nila yun eh. Pwede daw yun. Kung ginusto ng Diyos, pwede daw pinili lahat. Eh ba't nga hindi ginawa? That's God's grace for them. They died in their sins without any remedy. Alam mo yung nasa taas, alimbawa sakay tayo ng bangka o roro, yung nasa yung salbabida, may tsansa ka namang ibato, pero hindi mo binato. Anong tawag sa'yo ng iba? Parang makasarili. Bakit? May pagkakataon kang isalba yung iba, bakit hindi mo ginawa? Ang kasalanan, ano po ang sin? Kasalanan ay yung ginawa mo na hindi tama at yung hindi mo ginawa yung tama. Kahit yung hindi mo paggawa, pwede rin palang kasalanan yun. Bakit? Kasi yung alam mong tama, hindi mo ginawa. Tama ba na iligtas ang tao? I believe so.
Ba't hindi ginawa ng Diyos? Paparatangan ba natin ng Diyos ng ganun? I could not, mga kapatid. Because my God dispenses grace toward all men today. Lahat pwedeng masave. Kung maniwala lang, maligtas ang tao. They are born, yung mga taong ito, but could never taste of God's saving grace. Limited grace. These doctrines, if understood, will really put the blame on God. Ang masisisi po dito sa huli ang Diyos. Why? Kasi may pwedeng gawin ng Diyos. Pwede niya nang pinili ang lahat, pero hindi niya pinili ang lahat. Bakit hindi niya pinili ang lahat? Di ko rin alam. If it perverts His justice and pictures a cruel creator. When for point of reason could have saved everyone, pwede niya namang niligtas lahat. He decided to limit it to a very special group. Pumili lang siya ng iilan na maliligtas. I don't think that is righteousness. The God that I serve, mga kapatid, and I pray that we have the same God that we serve. He is a righteous God. He is a just God. Matuwid na Diyos at patas na Diyos. Patas na Diyos. Lahat pwedeng maligtas. Lahat pwedeng maniwala. Paano preacher? Hindi nga sila maniwala dahil patay daw sila. God allowed them. Faith cometh by hearing. And hearing by the word of God. Preacher, konti lang ang mga maniniwala dahil konti lang ang nabiyaan ng faith. Sino nagsabi? Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Kaibigan ito, saan ka nagtitiwala para maligtas? Saan ka nagtiwala? As for me and for some of the people that are here today, in whom we also trusted. Kay Kristo kami nagtiwala. After that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Ngayon, makaklaim na ako, pinili na ako ng Diyos. Pero nung hindi pa ako saved, hindi pa ako pinili. Dapat naligtas muna ako. Amen? Dapat pinaniwalaan ko muna ang ebanghelyo ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi po tayo pinakamatalino sa mundo. And I don't believe mawiwin natin ang mga naniwala sa predestination. Because they are wise men and intellectual individuals. Pero tayo, foolishness of this world lang tayo. Sabi ng Panginoon sa 1 Corinthians 1, tiga nyo, tayo foolishness lang. Yung paliwanag ko, baka nga hindi ka tanggap-tanggap sa kahit saan yan eh. 1 Corinthians 1. Pero alam nyo, okay lang. Kasi, sabi ng verse 18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness. Kaya kamangmangan lang yung sinasabi ko ngayong umaga sa mga mapapahamak. Pero sa ating mga ligtas, it is the power of God. Naligtas dahil sa ginawa ni Kristo Jesus, dahil ang offer ni Kristo Jesus, hindi limitado, kundi unlimited. Kung sino man, parang samgyupsal. Amen. Unlimited Joels, unlimited lettuce, unlimited iced tea. Mga kapatid, solve na. Ang offer ng Diyos na kaligtasan sa sangkatauhan po mga kapatid, I could safely rest tonight and say, God's offer of salvation is still in place. Nandyan pa rin. Kumbaga, yung offer ng Diyos, nasa table pa rin. Gusto mo ma-save? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Yan pa rin ang offer niya. Kahit sino, kahit anong kulay, kahit gaano katangkad, kahit gaano kaedad,
may offer ang salvation ng Diyos sa kahit sinong maniniwala. Kailan ka kaya naniwala? Hindi lang basta alam mo. Hindi lang basta naniwala ka na namatay si Kristo. Kasi lahat naman naniwala dun eh. Taon-taon sineselebrate yun, tama? Alam nila, naniwala sila, hindi lang yun basta ganun. Dapat nagtiwala ka. Nagtiwala ka ba na yun, sapat na yun? Hindi lang yung basta alam mo na matay si Kristo. Hindi lang basta alam mo na nabuhay siya mula sa mga patay. Ano ngayon? Naniniwala din doon lahat ng reliyon. Pero hindi sila naniniwala. Hindi sila nagtitiwala na yung ginawa ni Kristo Jesus ay yun na yun. Sapat na po yun. Mga kaibigan, mga kapatid, this is my case. At ang sabi ng kanta, I rest my case at the cross. So I rest my case at the cross. For I have someone to champion my cause. I am justified, satisfied, and now I know for I rest my case at the cross. Kaya ka napapagod kasi nagtitiwala ka sa sarili mo. Kailangan magtiwala ka na kay Kristo para tapos na, pahinga na. Amen. Lord, ayoko na mag-work para ma-save. Nakapagod. At hindi naman kailanman ako maliligtas. Lord, finally, Lord, I rest on Christ sufficient work. Masabi mo ba yun, Lord? Wala na po. Suko na ako. Ang dami ko pang pinaniwalaan. Ang kailangan ko palang gawin ay sumuko lang na I could not save myself. And I only trust in the Lord Jesus Christ. These things, mga kapatid, sarap lang pag-usapan. Pero at the end of the day, si Kristo ang ating papurihan. Si Kristo ang ating itaas. Bakit siya yung Savior eh? Amen. Savior of all men. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po ngayong umaga sa inyo pong kabutihan. Lord, these doctrines na aming pinag-uusapan, I hope this is edifying to the people. And kung meron po, Panginoon, kami struggles about these things, I pray, Lord, kayo po na lang ang mag-deal sa amin. Alam ko pong mahal nyo po kami. And I could not claim your love as only my own. Kundi ang pag-ibig mo, God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Hindi ko pwedeng i-claim na sa akin lang yon, kundi sa lahat ng mga makasalanan. Thank you, Lord, for saving my soul. And I pray, kung meron pa pong hindi nagtitiwala sa inyo, hindi ba nagtitiwala sa sapat na ginawa ni Kristo Jesus para iligtas ang aming mga kaluluwa, I pray that they will trust in Thee and in Thee alone at hindi sa aming sariling gawa. Thank you, at Ikaw ang maluwalhati sa buong araw na ito at sa amin pa pong mga gagawin sa pangalan ng tanging Panginoong Jesus. Amen and Amen.